Asahan po natin at inaasahan din ang maraming nag-aabang na mga mamamayan na ang magiging isa sa importanteng laman ng State of the Nation Address o Ulat sa Bayan ni Pangulong Marcos ay ang kalagayan may kaugnayan sa kampanya laban sa graft and corruption. Kasi eksakto po isang taon na ngayong July ang kampanyang may kaugnayan sa korupsyon matapos itong sa i-expose ni Pangulong Marcos noong July 2028 ng 2025. Ang sinasabi niyang mahiya naman kayo dahil sa dami nga po ng korupsyon sa flood control scam at iba pa ang nadiscover ng kanyang administrasyon. Na kanyang dinatngan ito pero sa loob ng 3 taon kanyang pinakaramdaman o 2.5 years hindi po tumigil. Nagsamantala talaga yung iba. Kaya nga ang policy dyan, kahit sino dapat panagutin. Walang kapartido, kamag-anak, or sino man nasa oposisyon o administration dapat managot. At yun ho yung ating inaabangan kung ano ang magiging pangkalahatang assessment at pananaw at report sa bayan ni Pangulong Marcos. Sa Lunes na po yan, alas 4 ng hapon, ang State of the Nation Address o SONA. Pangalawa sa huling SONA na gagawin ng Pangulong Marcos bago ang kanyang pagtatapos ng term sa 2028. Kasi mayroon pang SONA ang 2027. Pero mahalaga po ito para malaman natin ang detalye at kung ano ang nangyari nga. Ilan na nga ba ang nakulong? Ilan na ba ang nakasuhan? Ilan na ba ang nagtatago o wanted na sa mga kasong ito na korupsyon? Hindi lang sa flood control scam, kung hindi sa lahat ng issue na mayroong kinalaman ng pang-aabuso sa pera at kapangyarihan pansamantalang ipinagkaloob ng mamamayan sa mga government official. Mahalaga po itong maging positibo. Sa ngayon, alam naman nating tuloy-tuloy pa rin ang evaluation, case build-up ng Office of the Ombudsman tungkol po sa mga kaso na kasalukuyang nasa kanila pa at dapat ma-file sa office ng Sandigang Bayan. Okay? Kaya mahalaga pong malaman natin lahat ito at ito'y kasama sa inaabangan natin sa sonang yan ng Pangulo. Maliban pa dyan, siyempre, kalagayang pang-ekonomiya, internal national security, baka yung nangyayaring matindi na karahasan dyan sa West Philippine Sea, hindi maiiwasang isama yan dahil hindi hubiro yung mga lately na kaganapan. Nagiging physical na ang ginagawa ng Chinese Coast Guard sa ating mga sundalo at mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Yan ho, dalawang yan. Laban sa korupsyon, issue ng West Philippine Sea, at siyempre ang ekonomiyang napakahalaga. Kasi hanggat habang magandang ekonomiya at nakatutok ang gobyernong palakasin ang ekonomiya, yan ang magiging kapital para sa magandang buhay ng mga Pilipino. Mahalaga po yun. National External Security, Internal External Security, yan kasama yan. Okay? Kung ano ang kalagayan ng ating mga manggagawa, ng ating mga farmers, tungkol lalo na sa mga ayuda at iba pa. Usually ang SONA kapag talagang tatalakayin ng maraming issue ng bansa ay umaabot ng 1 hour o higit pa. So tingnan natin kung itong SONA ito ay gaano katagal. Although may report na magiging simple lang daw. Walang mga VIP, walang ayaw na ng Pangulong Marcos na mga bonggang kasuotan at SONA. Ang mahalaga ay mailagbas ang totoong kalagayan, yung tungkol sa pampolitika at iba pa. Alam na nating mayroong ongoing impeachment trial ang pangalawang Pangulo na first time mangyari ito. Maraming nagsasabing malakas ang ebidensya, kailangang matanggal ang Vice President at panagutin sa mga di umano'y pang-abuso at siyempre sa side naman ng mga pro-Duterte, ang tingin nila wala pa. Pero mahalagang ang taong bayan po ay magsubaybay dito. Hindi ko alam kung isasama ang issue ng impeachment yan sa sonang yan. Maaaring hindi, ating isama, nasa Pangulo yan. Ayaw kong pangunahan. Sinasabi ko lang ito, mga posibleng matalakay at dapat ay
mabanggit. Especially nga po ang laban sa korupsyon dahil ito yung legacy. Ito yung magiging accomplishment ng Marcos administration kung kanyang maipakukulong, kung hindi man lahat ang karamihan sa mga involved sa flood control scam, kamag-anak man, kaibigan, kapartido o kahit sino. Yan ang totoong political will. Actually, yung totoong political will ng Marcos administration, nasimula na ito mula panahon nung maipakulong si dating Pangulong Duterte sa Daig ICC. Wala pong nakagawa niyan na dating Pangulo ay kanyang naipahuli at naipakulong doon sa Europe. Okay? At hanggang ngayon, mahigit ng 1 taon yan. So, yan po yun. Yan ay issue naman ng paglabag sa karapatang pantao, crime against humanity. At yung iba pang mga inaasahan nating malalaking kaganapan. Okay? Kung yung mga gunita sa issue ng grafteng korupsyon, na ipakulong si Bong Revilla, Jingoy Estrada, at Mike Defensor at Marcoleta. Napabalik dito sa bansa si dating Congressman Teves. Okay? Wanted na at pinaghahanap na itong sina Harry Roque. Lalo na ho si Saldico na ngayon ay patong-patong ang kaso. At isa pa hong malaking development, yung 10 counts ng korupsyon. Guilty si Janet Napoles. Nangyari ito sa kasalukuyang gobyerno. Diyan po sa Sandigan Bayan. Ito yung mga kasong nangyari pa noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero ngayon lang po natatapos yung iba. 10 counts guilty. So ito isang malakas na seryoso ang ating gobyerno, ang korte, ang Sandigan Bayan, talagang panagutin ang mga taong sangkot sa katiwalian. So kahit matagal na yung issue ng Napoles, Janet Napoles, pero talagang ganon, matagal ang kaso. At least, sa kasalukuyan nangyari na napatunayan. Guilty nga po sa 10 counts. Kaya talagang habang buhay nang makukulong yan. Okay? So sana itong mga bagong kaso ng grafting corruption ay ganoon din po makulong ang mga sangkot dito. Isipin mo, inaabot ng kung ilang taon bago mapatunayan. Yung issue ng Napoles case, anong taon yun? Grabe. Panahon pa ni Gloria. So natapos na yung 6 na taon ni Aquino at 6 na taon ni Duterte plus ngayon 4 na taon na. So ibig sabihin yan, 16 na taon. Or halos 20 years bago po napatunayan. Although doon sa ibang mga kaso ni Janet Napoles, yung iba guilty na rin, yung iba na dismiss acquittal, pero itong 10 counts ay inabot ng halos 20 years bago napatunayan sa korte. Sana itong mga bagong kasong ito sa flood control scam, huwag naman tumagal ng 10 years o 15 years bago magkaroon ng resolution ng kaso. Sana ho ay bigyan ng priority at may pakita sa taong bayan at sa buong mundo, seryoso ang gobyerno, panagutin ang lahat. Please like and share, subscribe and follow.